Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Podul at binigyan natin ng domestic name na Goryo. So latest location natin para kay Goryo kaninang alas 4 ng umaga, nasa layo ito ng 1,305 km silangan ng extreme northern Luzon. Isa pa rin itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 110 km per hour at pagbugso na umaabot ng 135 km per hour. Yung movement nito ay westward or pakanluran sa bilis na 25 km per hour. So malayo pa ito sa ating bansa at wala tayong inaasahang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Pero dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon, makaranas pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan over the western section ng Luzon. Pero for Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng ating bansa, asan pa rin natin itong maaliwala sa panahon ng ngayong araw, bagyang maulap hanggang sa maulap. Pero ayun nga, mas madalas po yung ating thunderstorm activity dito sa kanlurang bahagi ng Luzon area. At ito naman ang ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Goryo. So inaasahan natin na for the next 24 hours, makikita natin dito sa ating image na ito ay generally westward yung paggalaw ni Goryo sa mga susunod na oras. And for the remainder of the forecast period, ay mag-iiba yung paggalaw nito, magiging generally west-northwestward patungo dito sa area ng Taiwan. So mananatiling malayo ito sa ating bansa at yung landfall scenario natin dito sa northeastern coast ng Taiwan area. Pero makikita natin dito sa ating cone of probability na posible pa rin yung northward or southward shift ni Bagyong Goryo. So kahit na mananatiling malayo itong si Goryo sa ating kalupaan, kung magkaroon tayo ng significant track changes, for example yung southward shift ng track ni Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 over some portions of extreme northern Luzon. So possible portions of Batanes or Babuyan Islands area. Gayunpaman, inaasahan natin yung generally west-northwestward na paggalaw ni Goryo patungo nga dito sa northern boundary ng ating PAR. So dito sa may area ng Taiwan, inaasahan natin na posibleng lumabas rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Wednesday ng gabi or sa madaling araw ng Huwebes. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so hanggang bukas magpapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Generally fair weather, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Posible pa rin yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan sa dakong hapon o sa gabi. Pagsapit naman ng Miyerkules, inaasahan pa rin natin yung normal na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon. Yung papalapit na Bagyong Goryo dito sa northern boundary ng ating PAR, hindi natin inaasahan na palalakasin or ma-enhance yung pag-iral na ating habagat. So normal pa rin na pag-iral ng habagat ang ating inaasahan for the remainder of the week. So dahil sa southwest monsoon, starting on Wednesday, asahan natin yung mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa malaking bahagi ng Visayas, Palawan at dito sa western section ng Mindanao. Pagsapit naman ng Thursday to Friday, inaasahan pa rin natin magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan na dulot ng habagat over most of Visayas at western Mindanao. At mas rarami na rin yung mga areas na makakaranas ng mga pag-ulan. So malaking bahagi na ng southern Luzon. Asahan natin dyan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat from Thursday to Friday. So sa mga areas ng Calabarzon, dito sa Bicol region, pati na rin itong buong Mimaropa area. At dahil nga, kung hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng southward shift o yung southward shift ng track nitong si Bagyong Goryo, inasan pa rin natin yung tsansa ng mga kaulapan na dulot ng trough o extension na nasabing bagyo over portion of extreme northern Luzon. So itong area ng Batanes at Cagayan, kabilang na dyan ng Babuyan Islands. From Thursday to Friday, posible rin tayo makaranas dyan ng mga kaulapan at mga pag-ulan. So inulit ko po, no? So kung magkaroon man tayo ng significant changes sa track scenario, for example nga yung southward shift ni Bagyong Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na mag-issue tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 over portions of extreme northern Luzon.
At sa kalagayan naman ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. At banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Asahan natin yung bahagyang pagbugso ng mahangin. Kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon.